Hello guys, welcome to my vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon is about angle grinder and hand drill. Itong nasa harapan yung illustration ay isang illustration ng both same lang naman yung circuit diagram ng hand drill at angle grinder. Kasi marami tayong naririnig sa mga kaibigan natin, mga kumpare natin na yung grinder na nila ay nag-spark tapos namamatay tapos ayaw gumana. Itong illustration na to, ito yung circuit diagram, papansinin natin. Ilan lang naman yung component niya. May switch lang, stator, tapos yung carbon brush niya, at yung rotor. So ito yung schematic niya. Oh. Power cord, yung isang wire, dadaan ng switch. Then after ng switch, pupunta dun sa isang winding ng stator. At yung labas nun, carbon brush. Yun di sa kabilang wire, isang wire diretso, hindi nadala ng switch yan, diretso na yan doon sa isang winding ulit ng stator. At yung labas nun ay doon din sa isang carbon brush. Kaya consider natin yung carbon brush, dalawa. Kabilaan yung carbon brush, dalawa, na naka-attach doon sa commutator. So, may nagtatanong, bakit ba yung grinder nila ay nag-i-spark? Usually, kaya nag-i-spark yun kasi yung carbon brush nun hindi na masyadong nakalapat, or yung surface ng carbon brush ay hindi na siya ganun ka-fine, kaya yung contact nun hindi na masyadong nagko-contact, kaya nag-create ng spark yun, tapos maya namamatay bigla yun. So pagka ganun senaryo, checkin nyo lang yung carbon brush, linisin nyo, mas maganda, isprihan nyo ng cleaner. Din yung surface ng carbon brush, linisin nyo. Kung may pinong liha kayo, i-fine nyo lang both carbon brush para isprihan nyo ulit ng cleaner, punasan nyo para walang matitirang mga carbon, kasi pwede rin yun yung nag-create ng pagkagasgas ng mga pagkaguhit ng carbon brush. At the same time, dun sa commutator, pwedeng mag-cause ng dumi yun. So, dapat linisin natin yun. At the same time, yung commutator, dapat linisin natin. Maganda, may cleaner talaga para walang matitirang mga carbon, mga dust na pwedeng makasira o makagasgas dun sa commutator at sa carbon brush na rin. So yun yung usually cause ng pag-spark. So yun, nag-spark yan dito sa may carbon brush kaya yung contact dito sa may carbon brush ay naglulus na, hindi na masyadong lumapat sa commutator. Then kung makita nyo yung commutator na yung surface ng commutator ay may kunting usually pwede rin mag-cause yun ng pagkasira ng carbon brush. Yung may mga guhit na yung surface ng commutator. Dapat kasi fine yun para yung kuskusin doon sa carbon brush, pagkalapat doon sa carbon brush, magiging fine at pantay yung pagkakalapat. Hindi mag-create ng spark or pagka-lost contact. So ganun din, linisin nyo rin yung commutator. Sprayan ng cleaner. Hindi yan advisable na kuskusin nyo ng liha yung commutator kasi may pinong wire yan, coated lang yan, laminated lang yan. Kapag nakuskus nyo pwedeng mag-cause ng short circuit yun, lalo masira yung yung grinder nyo. So linis lang. Tapos kung may kunting hapyaw lang, and then sprayan ng cleaner. And then ibang scenario naman, pag start down nila, pagka-press nila, andar, tapos biglang namamatay. Tapos pag minsan tinagilid, pag andar, tapos biglang namamatay. Possible cause nun, itong switch mismo. Either may portion na maganda yung may na-contact pa siya,
Minsan na ayan, hindi na maganda yung contact kaya namamatay-matay. So, it's better may testerin nyo yung switch. Kung maganda pa yung continuity niya, kung wala kayong tester, testerin nyo lang both end. Then use resistance or continuity. Kung okay pa yung continuity, dapat yung continuity niyan 0 or point lang or 1, 2, acceptable pa yan. Pero pataas na nun, 10 pataas ay medyo hindi na maganda yung contact niya. So mayroon ding scenario na ayaw na talaga gumana. Pagka ganoon, maraming probable cause yun. Kung talagang ayaw gumana, either putol yung cord nyo or sira yung switch nyo. Ang stator, bihira lang masira to eh. Pwedeng yung rotor, pwedeng yun pa yung nasira, nasunog. Or either yung carbon brush. So ang gagawin yun, pag gano'n ay talagang ayaw gumana, i-tester nyo, isolate bawat parts. So una, testerin nyo muna yung cord. Lagay nyo yung dalawang probe dito ng cord using continuity or resistance. And then yun, kuha kayo ng piece of wire. Sampirin nyo itong pinakaunang yung dito na portion na terminal, tsaka yung kabila ay dito, testerin nyo. At kung okay naman, so ibig sabihin okay yung cord nyo. And then next nyo testerin itong switch. Lagay nyo yung dalawang probe dito, kabilang terminal, then press nyo kung okay ba yung contact, okay ba yung resistance. Pero pagka mataas na yung resistance, pag masyadong granate nyo na at mataas pa rin yung resistance, so maaaring ito yung problema. Pero kung okay naman yung contact continuity, so example, okay yung switch, tester nyo itong stator winding. Pagka tester nito, ganun pa rin na kung na-probe nyo na okay yung switch, lagay nyo pa rin yung probe dito. And then kuha kayo ng piece of wire. Pag-jumperin nyo itong dalawang to, na dapat yung continuity nun na yun nga, 0 or point lang o 1 or 2. So, para makita nyo kung buo yung winding ng stator. Actually, bihira lang naman sisira itong bihira-bihira na nasisira to. So kung tester nyo, okay yung stator, okay yung switch, okay yung cord. So tingnan nyo yung appearance nung carbon brush, kasi minsan may malit lang kasi na wire yun. Minsan nauuka yun at natatanggal yun. Kaya nawawala yung contact nyo dun sa carbon brush. So yung carbon brush, yung yung visual nyo sa carbon brush, okay pa, mahaba pa, okay yung pagkakalapat, okay yung connection ng wiring. So titingnan nyo yung commutator. Napapansin pag commutator kung masyadong ng gasgas, masyadong dami ng kuan, maring din dun yung problema. Yung nga naglulos contact na sa dami ng may mga uka-uka na, bit-guhit na, o either naputol talaga mismo yung wire doon sa may commutator, sa may rotor. Either naputol kaya hindi nabuo yung circuit niya, hindi na makapagano yung penetrate yung current doon sa mismong rotor. So papansin nyo rin pagka yung tingnan nyo rin appearance ng rotor. Kasi usually pagka yung rotor, pag nangingitim na yan, sira na yan kasi mayroon kakaroon ng ng tawag na AD current loss. Hindi na makapag-create ng magnetism o electromagnetic flux. Kaya nasunog na siya. Ang tawag na AD current loss. So pagka ganon, notice tayo talagang wala na, finish na, bibili na ng bago. So kung tingin nyo okay naman yung
commutator, okay yung appearance ng motor, ng rotor, walang walang naputol, walang nauka, walang na guhit. So, walang problema, walang okay yung circuit niya. Buo yung circuit niyo, walang problema, gana yan. So, pagka ganong sinasabing hindi umandar, usually probable cause niyan, either putol yung cord, sira yung switch nyo, or maring naputol yung carbon brush nyo, or mismong rotor, rotor mismo nasunog na. Kasi itong stator, bihira lang ba nasunog. Nasunog man to, kitang-kita pag nasunog. Talaga mangingitim to eh. Maluluto yung puputok yung mga insulation, yung insulation, parang varnish yung laminated eh. Yung lamination niya. So, based on my experience, madalas nasira dito. Pagka yun nga, nag-i-spark, usually carbon brush ang problema nun. Or either yung commutator ng rotor, masyadong gas-gas na. Kaya nag-i-create na ng masyado. Kinukuskus na masyado yung mabilis siyang ubusin yung carbon brush dahil sa mga guhit-guhit na yung commutator. Kaya umaandar pa rin siya pero nag-i-spark kasi biglang namamatay. Yun yung cause nun. Experience ko rin na talagang hindi gagana, usually na sira nun. Napaputol tong cord. Kahit kita natin na buo yung wire, pero yung insulation niya buo. Pero yung wire niya sa loob, putol na. Usually dito na maputol yan. O dito sa dugtungan kasi natutupi natin minsan yan minsan pag nililigpit natin, iniikot-ikot lang doon sa mismong grinder. Ito, nabibid na gusto, nakabin siguro. Kaya napuputol to. Mas maigi talaga may tester kayo at marunong kayo gumamit ng tester. Minsan itong switch din, minsan nasisiraan din ako dito sa switch. Yun lang naman ang madalas na naging sira ng mga grinder o hand drill. Either naputol yung cord, sira yung switch, yung carbon brush, at saka yung surface ng commutator. Hindi na maganda yung surface ng commutator. So sana nakatulong sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye.